Hallelujah. So, ang aking maiksing mensahe, ang aking sermonet ay mayroong kaugnayan sa Amos 8 verse 11 and 12, ang spiritual famine na mangyayari sa mga huling araw, no? Sabi ng Amos 8, 11 hanggang 12, narito ang araw ay dumarating. Tingnan ko. At orasan ko ang aking, baka ako'y okay. 10:10, dapat 10:25 ako'y tapos. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ni Yahweh Elohim, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhuan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ni Yahweh. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silangan, sila'y magsisitakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ni Yahweh at hindi masusumpungan. Okay, hallelujah. Purihin ang Ama sa pagkabasa ng isang propesiya na nagsasaad na sa mga huling araw, sa huling panahon, ang salita ni Amang Yahweh ay hindi matatagpuan. Meron akong sa aking pinanggalingang pananampalataya, merong interpretasyon na ang Biblia raw ay mawawala sa mga huling panahon. Kaya nagkakaroon sila ng isipan na magkaroon ng maraming memory verse na kung ito daw ay mawala sa atin, meron tayong maaalala sa ating mga isipan. Pero para sa akin mga kapatid, ito ay nagsasabi ng ganitong sistema na sa huling panahon, mawawala siya kasi malilito ang tao dahil sa napakaraming salita at maraming aral na ating napapakinggan na halos hindi na natin malini ang katotohanan. Sapagkat sa mga huling araw, ayon sa propesiya, ang mga tao ay magdidepend na lang sa mga nangangaral. Magdidepend na lang sila, ang kanilang kaalaman ay magkakaroon na lamang, ididepend na lang nila doon sa mga kanilang naririnig. No. Sabi ng 2 Timothy, ng ikalawang Timoteo, ang kapitulo 4, versikulo 3, ang sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang kita. 2 Timothy 4 verse 3. No? Sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkatin ang kanilang tenga. Anong ibig sabihin? Ang isang idiomatic expression, pag kumati ang tenga, ayaw mo doon sa nangyayari o ayaw mo doon sa napapakinggan mo. Kaya makati ang tenga mo. No, mga kapatid? Ayaw mong pakinggan kung ano yung aral. So magkakaroon ngayon, ang gagawin mo, hahanap ka ng mga pananampalataya o relihiyon na ayon doon sa ibig mo. Yung gusto mo, yung mawakapamuhay ka ng ayon sa iyong gusto. Sabi ng Romans 1:32, mga taga-Roma, 1:32. Sabi niya, na bagamat nalalaman nila na ang kautusan ng Ama, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. No, bagamat daw alam niya na iyon ay ayaw at labang sa kautusan ni Amang Yahweh, no? At yung nagsisilabag na yon ay nakalaan para sa kamatayan spiritually, no? Ay hindi lamang sabi niya
Ano sabi niya? Ay hindi lamang gayon ang ginawa, kundi naman pinayagan ang mga nagsisigawa ng ganon. Silang ayunan pa. No, dahil gusto kong babalik tayo doon sa isang verse na aking tinangkel kanina. No, naaalala ko tuloy yung mga ikinakasal na mga the same-sex marriage. No? The same-sex marriage. Naaalala ko siya tuloy na alam naman nila na ito ay ipinagbabawal sa Biblia. Pero pinapayagan nila. Alam naman nila na ito ay papunta sa kamatayan pang-espiritual, pero pinapayagan nila. Ngayon, yung iba naman, dahil ayaw doon sa mga salita na kanyang narinig, umalis at naghanap ng ayon doon sa kanyang kagustuhan. So ito ay magiging talamak sa bandang huli, sa mga huling araw. No, mga kapatid, mga huling araw dito sa lupa, bago ang kanyang ikalawang pagdating, bago ang millennial reign. So, ano daw ang dapat gawin ng isang mananampalataya? Ano ang dapat gawin? Kung ito ay magiging napakarami sa sanlibutan, mapipili lamang, ibig sabihin kung sino ang sumusunod at sino ang talagang nananampalataya. Mapipili lamang o kunti. Doon may mga pananampalataya. Sabi nga ng banal na kasulatan, si Satanas nga, si Lucifer nga, may pananampalataya din. Nanginginig pa. Lahat ay may pananampalataya. Hindi ko sinabing tayo lang. Lahat ay may pananampalataya. Kaya magkakaiba ng pananampalataya. So, doon sa nag-aakala na siya ay nasa kanyang tunay na pananampalataya, hawakan niya. At baka siya ay ma-snatch ng iba. No, baka ma-snatch ng iba. So, ano ang dapat gawin ng isang tunay na mananampalataya? Ano ba ang basihan ng tunay na mananampalataya? Ito ba ay ang kanyang relihiyon na kinaaniban, ang kanyang sekta? Ano ba ang basihan? Ito ba ay hindi basihan para sa pananampalataya ang Biblia? Dapat ito ang basihan ng pananampalataya ang Biblia. Okay, mga kapatid. So, ano ang dapat gawin? Ang sabi ng Apocalypse 3 verse 18 ay ganito. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit upang iyong maisuot at huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ang pagpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Tatlong bagay. Bumili ka, sabi niya sa akin, ng gintong dinalisay sa apoy. Isa. Pangalawa, bumili ka ng mapuputing damit. Ikaw ay magsuot ng maputing damit. At pangatlo, kumuha ka ng pampahid sa mata. Now, the buy of gold. Ibig sabihin, be worthy of kingship. Be worthy. Be worthy. Maging, ano ba ang ibig sabihin ng worthy? No? Be worthy na tayo ay talagang mananampalataya. No? Stand up. Kung sa iyong pananampalataya, manindigan ka sa iyong pananampalataya, huwag kang parang dahon na pagkat matanda na at bumagsak, pabagsak na siya, matatanggal siya sa kanyang pagkakapit sa puno at iahangin siya kung saan pumunta. Huwag ganun ang ating pananampalataya. Oh, sabi niya, be counted. Mapabilang tayo kung saan tayo. And stand firm. Stand firm sa ating pananampalataya. No? At be tested in fire. No, subukin natin ang sarili natin. Tayo mismo sumubok sa sarili natin. Kung tayo ba ay dumadaan sa pagsubok na parang idinadaan sa horno ng apoy, tayo ba ay nananatili? Tayo ba ay mananatili sa ating pananampalataya o hahanap tayo ng iba na ayon doon sa ating gusto? Kinakailangan. Sabi ng 1 Peter 4 verse 7, 1 Pedro 4 verse 7,
Sabi niya, ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kayo ay mga pakahinahon at mga puyat sa pananalangin. Ayan. Ang panahon daw ay malapit na. Kayo ay mga pakahinahon at mga puyat. Nakikita ko mga kapatid, bilang isang mangangaral, kinakailangan ako'y nagpupuyat at maging andam ako sa kung ano ang mangyayari. Hindi po pwede na kung nariyan na saka ako magre-react. No? Hindi po pwede sa akin na mangangaral na kung nariyan na, saka lang ako magre-react. Kinakailangan mararamdaman ko ang pagpasok ng kalaban sa loob para maiayos ko at wala siyang makuha. No? Kinakailangan. Ha? Malapit ang wakas, lahat ng bagay ay malapit na, kayo ay mga pakahinahon at mga puyat sa pananalangin. Mga pakahinahon sa mga desisyon na ating gagawin at mga puyat tayo sa pananalangin. Kung alam natin na darating ang magnanakaw, parating siya, alas 12, parating siya ng alas 12, ay alas 9 pa lang, tulog muna ako. Pwede ba yun? Merong iba na talagang magpupuyat. Tatakpan niya yun, lahat ng pwedeng daanan. Gagawa siya ng paraan para mapigil yun. Ay tayo, ano kaya? Matutulog muna? Antayin natin yung alas 12, pagka kumalabog, saka na lang. No? Tama ba yun na attitude natin, mga kapatid? Nakikita natin ang nangyayari. Kung nakikita natin ang nangyayari, ito ay parating sa atin, bakit hindi tayo makaiwas? Kaya nga nakikita natin, kaya may sinusundan tayo para makaiwas tayo. No? Kinakailangan makaiwas tayo sa pagkapahamak na darating. Kung nakikita natin na ito, magpuyat tayo sa pananalangin. Patibayin na natin ang ating mga pananampalataya at pakakunin ng iba. No, mga kapatid. I have gold. Hindi ka sa akin ng maputing kausip. Magsuot ng maputing kasuotan. The righteousness of saint. Alam natin yan, yung katwiran ni Yeshua, yung kanyang isinuot, kung paano siya dito namuhay sa lupa, yun din ang isuot natin. Yun din ang gawin natin na pamumuhay dito sa lupa. Para tayo ay makapag-andam, tayo ay maiwasan natin ang parating na kamatayan. Okay, pangatlo, I saw, having you eyes, you see not. Ano sabi na, ano ito spiritual perception. You lack spiritual perception. No? Nawawala. Bakit? Kasi walang sense of urgency sa'yo. You are halting between two opinion. No? Naniniwala ka, ay darating. Ay, mamaya pa yan. Mamaya pa yan. Hindi pa yan darating. O, sa susunod pa yan. Hindi pa yan darating. Hindi pa yan ngayon. Yung bang esensya ng urgency. Wala. Basta kung ano ang dumating, saka lang. Hindi po pwede ito sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kinakailangan. Baka, makita mo na lang, nariyan na pala ang bomba. Uy, paano ka pa makakailag? Huli ka nang makailag. Hindi mo na mailagan kasi babagsak na sa'yo. Oh, mga kapatid, ano sabi ng Isaiah 6 verse 9? Isaiah 6 verse 9. Malapit na. Isaiah 6 verse 9. At narinig ko, 8 and 9. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ko. No, sabi ni Isaiah.
Pagka tinanong kayo mga kapatid, sino sabi niya Yahweh ay susugurin ko? Ano kaya ang isasagot natin? Dali lang sumagot. Subukan natin ang ating puso kung ang ating isasagot ba ay talagang gagawin natin. Mahirap magsalita sa Kanya. No, baka hindi natin kaya gawin. No, sabi niya, at sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito. Iyong maririnig na, ngunit hindi ninyo mauunawa. At makikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo mamamalas. Nakikita natin kung anong kaguluhan, kung ano ang mga sinasabi na yan. Ay nako, eto na yata. Pero para bang wala na talagang hindi natin siya napag-aaralan. Oh? Nakikita mo siyang nangyayari, wala kang sense of urgency sa iyong pananampalataya at ikaw ay nananatiling neutral. Ay hindi pa yan. Ay hindi pa yan. Matagal pa. Ganyan din ang nangyari noon. Walang sense of urgency. Hindi ko sinasabi na tuminto kayo ng trabaho, hindi ko sinasabi na huwag kayo sa ganitong gawain, kundi ang sinasabi ko, mangagpuyat tayo, mga kapatid. Mangagpuyat tayo para makita natin kung ano ang hatid ng huling mga kapanahunan ayon sa ating pananampalataya. No, ang sabi ng Mark 7 ng Marcos sa 7, Mark 7, 6 to 8. At sinabi sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Yeshua, ni Isaiah, tungkol sa inyong mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Wala raw. Ang utos ng tao na sinusunod ng tao, ang pagsamba daw ito ay walang kabuluhan amang Yahweh. No? Walang kabuluhan. So, sa mga ganitong pagkakataon, ano ang payo? Ano ang promise reward sa atin? Ano ang promise reward sa atin ni Amang Yahweh doon sa magkikip ng kanyang faith, magkikip ng kanyang pananampalataya hanggang sa muling pagdating? Ano ang sabi ng Apokalipsis 3? Apokalipsis 3 verses 20 hanggang 21. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kung makikita ninyo mga kapatid, ito ay hindi niya sinabi sa buong asembleya. Ito ay kanyang sinabi sa bawat isa. No? Individual ito. Hoy, parang meron tayong mga bisita. Okay? Magandang, pasok po kayo. Hallelujah. Muli, at ako'y matatapos na. 10:20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Hallelujah. So, Konsihal Amase, Konsihal Donato, sa ngalan po ng Assembly of Yahweh El Elyon, kayo'y aming binabati ng magandang umaga at welcome po sa aming pagsamba. Yan. Magiging individual ang pagtanggap. Hindi mo pwedeng irason na ito kasing asawa ko, ayaw niya akong payagang magsamba. Ito kasing mahal ko ayaw niya akong payagan pag gusto ko na magsimba. Hindi mo pwedeng irason. Tatanungin ka ng Ama, ano ang free will na ibinigay ko sa iyo? And sasagot ka mag-isa mo. Walang rason.
hindi ka pwedeng magturo. Hindi kasi itong mga kasama ko, iniwan nila ako eh. Hindi pwede yun. Ikaw, sabi niya, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umpong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang sabi ng para sa aking last verse, ang sabi ng Mateo 10, verse 32, Matthew 10, verse 32. Kaya nga, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Purihin ng ama, no? Pag siya ay pinahiya mo, ang kanyang anak, ipinahiya mo dito, ikakahiya rin dito sa harapan ng ama. Sabi niya, magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Hallelujah.